Ang sabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Evil generation, no? Ang panahong ito. Bakit ba nasabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito? Yun ay dahil patuloy silang humihingi ng palatandaan kay Jesus kung siya nga ba talaga ang anak ng Diyos o ang pangakong Mesiyas na magliligtas sa kanila. Kung tutusin, marami po dito ay eksperto sa batas, eksperto sa kautusan, at lahat ng palatandaan ay makikita nila kay Jesus, pero sadyang mas pinili nilang wag kilalanin si Kristo bilang ang Mesiyas. Kaya nasabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito. So, equivalent pala, no, ng malaking kasalanan din yung pag-reject mo kay Kristo. Ang hindi mo pagkilala kay Kristo ay napakalaking kasalanan para maituring na napakasama ng lahing ito. Higit pa ito doon sa kasalanan na pagsuway natin sa utos na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, ibigin mo ang iyong mga magulang, huwag kang makikiapid. Masigit pa ito dahil, gaya ng nasabi ko, nire-reject mo ang Diyos. Yun ang pinakaunang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong mong lakas. Wala nang iba pang dapat na tawagin o sambahin bilang Panginoon. So kung hindi mo tatanggapin si Kristo, nire-reject mo ang pinakaunang utos. Kaya napakasama ng lahing ito. Kung sa panahon natin, paano nga ba? Tinatanggap nga ba talaga natin si Jesus sa buhay natin? O sadyang kaya tayo naririto ay dahil sa panalangin na inaakala nating ipagkakaloob ng Diyos sa atin? Sabi nga, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be open unto you. So, pero ang tanong nga, tinatanggap ba natin si Kristo? Kasi ang palatandaan na pagtanggap kay Kristo ay kakibat din ng paghingi natin ng tawad, pagtalikod sa kasalanan, yung pagsisisi. Nagsisisi ba tayo? Humihingi ba tayo ng tawad sa Diyos? O humihingi lang tayo ng kung ano-anong inihiling natin sa Diyos? Mabilis kasing, Lord, sana po yumaman. Lord, sana po bumait na yung asawa ko. Lord, sana po makakuha na ng trabaho. Madali yun eh. Pero yung panawagan na magsisi ka, humingi ka ng tawad, yun yung tanong. Kasi hindi lahat po ng nagdarasal para sa ikababait ng ibang tao ay nagsisisi ng kasalanan na siyang panawagan din ni Jesus. Magsisi tayo, tumalikod sa kasalanan, magbalik loob sa Diyos. So kung hindi nagsisisi, tumatalikod tayo sa Diyos. Pagpatuloy natin at sinanay natin na tumalikod sa Diyos, sino nga harap sa atin? Demonyo. At ano magiging ugali natin? Malademonyo. Kaya mas lalo tayo magiging napakasama sa panahong ito kung saan tayo nabubuhay. Narinig natin sa ating salmon tugunan na ipinahayag, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. At ang pagliligtas natin ay makukuha natin kung tayo po ay nananampalataya kay Kristo. Amen?